Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Sanchez, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So 2 araw nga po makalipas magmula ng talunin ng ating pambato na si angas ng Pinas General Casimero via first round technical knockout ang Mexican former world title challenger Saul Sanchez, ay binasag na po nito ang kanyang katahimikan. Kung atin po kasing matatandaan ay matapos nitong matalo sa kamay ni Casimero ay agad itong umalis ng venue at hindi na nagpaunlak pa ng interview. Subalit ngayon nga po ay nagsalita na ito sa pamamagitan ng kanyang official Instagram account. Ayon kay Sanchez ay hindi daw mahihinto ang kanyang pangarap na maging isang ganap na world champion ang dahil lamang sa mapait na pagkatalong sinapit niya. At bagkos dahil umano dito ay mas lalo lang umano siyang magpupursige para sa kanyang pangarap. Isang malaking leksyon daw ito para sa kanya at panigurado daw na napakadami niyang natutunan sa naging laban nila ni Casimero. Bukod dyan ay nagpasalamat din si Sanchez sa lahat ng sumuporta sa kanya at mga nagbigay ng mensahe. Paliwanag ni Sanchez na wag na daw mag-alala ang mga fans niya dahil okay naman daw siya at wala siyang iniindang mga seryosong pinsala ngayon. Binati niya din si Casimero sa naging panalo nito kontra sa kanya. Samantala, ilang oras nga po bago mag-umpisa ang bakbakan Casimero versus Sanchez, ay atin pong napag-alaman na tila pinagdududahan ng kampo ni Sanchez na may ginagawang pandaraya ang kampo ni Casimero. Ito po ay dahil sinisilip pala nito ang Facebook Live ng ating pambato habang nasa locker room, kung saan napanood nila na tila may pinapahid sa katawan ni Casimero habang minamasahe ito. Dahil dito ay nagduda ang Team Sanchez na pinupunasan umano ng mentol si Casimero upang mahilo ang Meksikano sa laban. Kaya naman dahil dyan ay agad nagsumbong sila Sanchez sa Japan Boxing Commission para ipatanggal ang ipinahid kay Casimero. Kaya naman makikita natin dito na tinatanggal na ang pinahid sa angas ng Pinas. Subalit isang malaking kalokohan nga po ito dahil ayon mismo sa kampo ni Casimero ay efficacent oil lang naman umano ang pinahid nila sa katawan ni Cuadro Alas. Ito na lang daw kasi yung paraan upang kahit papaano ay makapag-recover si Casimero, lalo pat halos wala itong pagkain sa mismong araw ng laban para lamang makuha ang 128-pound limit sa rehydration clause. Kaya naman sana ay tanggapin na lang ng kampo ni Sanchez na tinalo talaga sila ni Casimero. Sabihin man natin na nag-overweight si Alas pero pinagbayaran niya naman ito ng husto nang dahil sa 128-pound limit sa mismong araw ng laban. Habang si Sanchez naman ay mahigit 24 hours matapos ang weigh-in ay lumamon na ng lumamon para lamang makapag-recover. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po tinalo ng former WBA light heavyweight world champion Dimitri Bivol ang Mexican superstar Canelo Alvarez mahigit 2 taon na ang nakakalipas. At nitong linggo lamang ay tinalo naman si Bivol via decision ng current undisputed light heavyweight world champion Arthur Beterbiev, ay kumpiyansa nga pong sinabi ng knockout artist na si Ryan Garcia na sa palagay niya umano ay kayang-kayang talunin ni Canelo si Beterbiev kung sakaling magtuos ang dalawa sa hinaharap. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay nitong nakalipas na buwan lamang po ay sinabi na ni Canelo na target niyang muling umakyat sa 175-pound light heavyweight division para labanan ang mananalo sa pagitan ni Bivol at Beterbiev. Kaya naman tingnan po natin kung papanindigan niya pa din ang mga sinabi niya na ito. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.